may iba dyan, mas mataas pa sa 12% eh. Oo, maganda. Dito naman sa atin, kumpiyansa po ngayon ang Malacanang, na mas dadami pa ang turistang tutungo sa Pilipinas kasunod na nakatakdang implementasyon nga ng VAT refund program na yan po'y programang inirekomenda ng Private Sector Advisory Council at sinabi po ng palasyo itong VAT refund program na ito may benepisyo makukuha. Yung mga turista, gaya ng pagbabawas sa kanilang gastos, yung maaari nilang mabawi sa kanilang value-added tax o VAT sa mga biniling produkto. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Okay, dito muna tayo bayan. Usaping politika pa rin tayo at makakausap natin ngayon si Professor Antonio Contreras. Opo, siya din ay Vice Chairman ng PTNI, Political Analyst. Professor Contreras, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo, sir. Live na po tayo sa RMN News, DCXL 558. Magandang umaga po, Aljo. Opo, kumusta na po at ano po inyong saloobin dito po sa pag-atras ni Senator Amy Marcos sa alyansa? Ito ba'y makaka-apekto sa tingin ninyo sa takbo ng pangangampanya ngayon ng mga pambato ng administrasyon na tatakbo pa ka Senador, Prof? Well, hindi na ako nagugulat sa move na yan ni Senator Amy. Matagal ko nang in-anticipate yan. In fact, matagal na siyang kumalas. Ito lang yung formalisasyon. Matagal niya na kinukontra ang mga posisyon ng kanyang kapatid at maging ng administrasyon. Lalong-lalo na sa usapin ng pagkaka-aresta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nakakapagtataka. Ito ba'y makakatulong sa kanya? Hindi na po siya pumapasok ngayon sa mga surveys eh. Laglag na ho ngayon si Senator Amy. Honestly, bilang isang political analyst, tinitingnan ko, parang sabi ko sa kaya nanggagaling, saan kumukuha ng logic itong pagkilos ni Senador Marcos. Sapagkat alam naman niya na ang kanyang loyal base talaga mula sa simula ay ang Marcos loyalist. Yan ang nagdala sa kanya. Although malinaw naman na kaibigan niya si Sara Duterte. Pero sa mga ganitong sitwasyon na polarized, hindi ka pwedeng nasa gitna. Kailangan siya to take a stance. And I think she made a gamble that at least the Duterte supporters will support her. But look at how she is now being imagined. Even former, Salvador Panelo, really, di ba sinabi niya, arte mo lang yan, whatever. So, that I can see that even in social media. So, galit sa kanya ang mga Marcos loyalist. Marami akong kilala na hindi na siya boboto. Samantalang yung mga Duterte supporters, ang tingin sa kanya, umaarte lang, gusto lang mamangka sa gitna sa dalawang ilog. So, I don't know who advised her to do this. Maybe she's banking that somehow the black voting of the INC will support her and Ilocanos will still vote for her kasi may mga ganun din naman, iboto nyo yan, Ilocano yan, taga-North yan, Marcos yan. Hindi ko alam, pero nakikita natin sa surveys, hindi lamang sa isang survey firm. Halos lahat na ngayon ng mga survey firms sumalabas. Kung hindi man siya nando sa dulo, ay nasa labas na siya ng Magic 12. Ang sinabi ni Senator Marcos, ito yung batay sa balita namin na Prof, may mga natuklasan siya kaugnay sa pagdakip nga sa dating Pangulo na kailangan niyang isapubliko. Na ayon sa kanya, na sa isinagawang pagdinig ng Senado sa pangungunan ng kanyang komite noong nakarang linggo, lumabas lamang na mistulang nagtatago. Meron daw itinatago ng mahalagang impormasyon ang ilang kinatawan ng gobyerno. At napakalakas din ng kanyang hinala na maaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ng soberenya ng bansa sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Reaksyon niyo po? Alam mo, sa totoo lang, ako inaaral ko yung issue na yan kasi bilang isang political scientist, nagkagawa tayo ng opinion. At kung ibabase mo lang naman doon sa hearing na napanood ko, wala namang bagong impormasyong nilabas doon. Ang pinangangahawakan siguro ng Senadora ay yung difference between red diffusion and red notice na ayon sa mga eksperto sa legal. Sa law, ay wala namang diferensya. In fact, kay red notice and kay red diffusion, the fact that, number one, lagi, ang question ng legalidad kasi dito, Aljo. Sinasabi nila na hindi wala ng jurisdiction ang ICC. Malinaw na, even our Supreme Court said that we are accountable to the ICC during the time we were still a member.
Malinaw yan. And yan ay maging sa, hindi lang yan ruling ng ICC, maging sa ating Korte Suprema. Pangalawa, meron tayong batas, RA 9851, na nagsasabi na pagdating sa crimes against humanity, ay talagang pwede nating ibigay ang isang Pilipino. And take note, Aljo, that Opo. law, that RA 9851, even preceded our membership in the ICC. Batas na yan bago pa nagkaroon tayo ng membership sa ICC. Aha. And therefore, hindi, kahit walang ICC, kunyari walang ICC, hindi tayo miyembro, Aha. walang ICC, obligado pa rin tayong, pwede nating i-surrender, ibigay ang isang mamamayan na nag-commit ng crimes against humanity. We have a law, RA 9851. And unless the Supreme Court rules that to be unconstitutional, it is the law of the land. Ang nakalulungkot lang dito kay Senadora Amy, kitang-kita mo na doon, tumawag lang siya ng isang abogado na lawyer, hindi ko pinapasubalian yung karakter o yung expertise ng lawyer na yon. Pero isang perspective lang yun. Hindi siya tumawag ng iba pang mga lawyers na may mga legal expertise dito, na may karanasan palalong malalim sa International Criminal Court. So, yun yung point doon. In fact, she even made an issue when I was listening to it about bakit 3 a.m., bakit March 11 dumating yung papel, pero March 10 yung nakalagay doon sa sa papel. Parang ako nga nandoon nag-iisip, sabi ko, di ba simple lang yun kasi may time difference sa 7 oras. Di ba? Yung March 11 ng 3 a.m. sa Pilipinas, March 10 pa rin yan sa Europa. Siyempre nakalagay sa dokumento dahil galing sa Europa 10. Kahit natanggap natin ng 3 a.m. So mga ganun, kita mo na may mga, kung merong mga natuklasan man na sekreto si Senator Amy, siguro sa confidential sources niya, but if you're going to base it in the hearing, there was nothing new. There was nothing new. In fact, if there is something new, it could even be damaging to the cause of the president. Kasi kita mo naman, may mga lumabas na issue doon na paano lalabas na ang mga tao ay cardiac arrest, pero may mga baril na tama ng baril sa ulo. Ako personally hindi ko alam yun. Biglang libo-libo pala yung ganung klase ng kaso. So therefore, sa akin ito ang point kasi nito. Ang mga Pilipino, andito ang masama kay nangyayari kay Senator Amy. Tayo mapapahalaga tayo sa obligasyon natin sa mga pamilya. Ayaw natin and that to think that she's doing this against her brother, whatever, kahit hindi personal yan, publicly, then hindi yan nagre-resonate sa mga tao. Mas mukhang ang tingin nila parang hindi maganda yon. Pangalawa, sinasabi niya independent siya. She's for sovereignty. Diba? Lagi niya sinasabi, walang legally speaking, napaliwanag na ni Senator ni Senator Chis Cordero about the sovereignty, jurisdiction, etc. Hindi ko nadadagdagan. Pero ang point dito ganito lang. Kung talagang siya ay for sovereignty, bakit hindi man lang siya nagpatawag ng hearing or wala siyang ganung angst, wala siyang ganung galit nung ang China ay binubomba ang ating mga troops diyan sa West Philippine Sea, ang ating Coast Guard, at ating mga. Di ba hindi ka nakakita ng ganung klase ng galit sa kanya? Hindi siya kumala sa whatever, wala siyang ganung klase ng statement. And she even was very conciliatory na huwag tayong awayin ng China, baga tayo girahin yan. Di ba? Yan ang mga sinasabi niya noon. In fact, meron pa siyang sinabi, bakit kasi tayo nagpunta pa sa The Hague? Tuloy ngayon, tingnan mo. So, ibig sabihin niya, ginagaslight niya pa ang Pilipinas when in fact to the West Philippine Sea. But pagdating dito kay Pangulong Duterte, bigla na siyang nagagalit dito to a point that she's even undermining her very election. Diba? So therefore, people are saying, is she really so independent? Is she really in the middle? When in fact, her actions are really pointing to the fact that she is very much a pro-Duterte person. Okay. She's willing to sacrifice her brother. She's willing to sacrifice her chances of being a senator, of being re-elected because of that position. Opo. Prof, may iba po ako. Ito na po't bumuelta yung Malacanang. Kasi nagbigay ng statement si VP Sara Duterte na papunta daw ang Pilipinas sa dumpster o basurahan dahil nawala na umano na pag-asa mga Pilipino. Ano po ang inyong masasabi dito sa statement ni VP Sara na hanggang ngayon nasa dahig pa sa The Netherlands? Maintindihan naman natin kung saan nanggagaling ang mga ganyang statement. Hindi natin aasa na pupurihin nila ang bansa. Okay. Hindi ba? Ang mas importante dyan, ano nararamdaman natin? May mga problema naman ang bansa at hindi naman perfecto. Pero to say that the point dumpster is a lot. Is a lot to digest na yan. Mukhang hindi naman totoo.
Hindi ko sinasabing walang problema. May problema ito, tumataas ang presyo ng ilang bilihin, bagsak ang presyo ng kamatis, o ng mga farmers, tinatapon. Maraming ganyan, maraming problema, which is usual. But to say that we are going down the drain, that we are hopeless, is, I think, not true because people experience it differently. Okay. Siyempre ang oposisyon, pag kontra ka sa administrasyon, sasabihin mo yan. So, intindihin na lang siguro natin. At may patutsada din yata si Senator Cayetano sa Human Rights Group. Bakit hindi rin nagsasalita ang si HR dito sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte? Reaksyon niyo po. Well, siguro kasi ang Commission on Human Rights nakita na wala naman binalate na human rights si Pangulong Duterte nung siya inaresta. Binasahan siya ng sakdal. Imagine, in the entire country was watching. Diba? So, anong gagawin doon ay naandun na if there were people who were trying to obstruct justice, it would yung mga tao niya. So, anong masasabing human rights violation doon kung andun naman at may legal basis naman? Ang tanong ko naman kay Senator Alan Peter, nasaan naman siya nung time na binaviolate ang human rights ng mga biktima ng war on drugs? Okay. Diba? Maraming salamat po sa inyo pong pananaw sa isyong ito, Professor Antonio Contreras, Political Analyst at Vice Chairman ng PTNI. Good morning po. Maraming salamat din po. Good morning!